Po, magandang umaga po. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito ay True Freedom o tunay na kalayaan. Ito po ay sa pagpapatuloy ng ating serye ng mga mensahe sa Aklat ng Roma, and tayo po ay nasa chapter 6 sa katapusan ng chapter 6. Sa loob ng 10 taon, isang royalty na ang pangalan ay Princess Elisa Carolina Casareto Borghese ay naging parang isang preso sa sarili niyang malapalasyong bahay o tahanan sa Genoa, Italy. Bakit kamo? Siya ay tagapagmana sa milyon-milyong dolyares. 77 years old siya. Pero may nakilala siya na dalawang tao na magkapares, isang couple. Ang pangalan ng couple na nakilala niya si Baron Waldemar von Hoyningen-Huene. Haba, no? Who along with an Italian woman na kasama niya ay nakitira doon sa malapalasyong bahay netong ni Prinsesa Elisa Carolina. Pero after ilang time na nakatira doon, napuwersa tong si Prinsesa Carolina na tumira sa katabing apartment ng bahay niya na miserable ang kanyang buhay. Maliit yung place, madumi, wala pang kuryente. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yung mga kapitbahay, meron nang napapansin. Bakit eto si Prinsesa Carolina ay ang pangit ng mga damit, mga luma at mga kupas, mga butas-butas yung kanyang mga sinusuot. At namamalimos ng pera sa kanila. So, nireport nila yung matter sa police. At may nag-discover yung mga police na kakaibang istorya. At ito ay mula mismo sa mga bibig o sa mga pananalita ng prinsesa. Sabi niya, at first they moved into my home as friends. And then became strangers. And I didn't know how to get free. She gradually came to believe that she was poor. Itong prinsesang ito. That she had to do whatever the baron said. But she couldn't explain why she felt so intimidated. Sabi niya, they gave me a drip feeling that nothing would last. That nothing would endure. Parang paulit-ulit sa kanyang pinaalam nun. Pinaalam yon yung katotohanan, walang tatagal dyan sa mundo, walang tatagal sa mundo, walang mananatili sa mundong ito, sabi, yun ang pinaramdam sa kanya. Ngayon, matapos lahat ng pangyayaring ito, nakakabalik na siya dun sa malapalasyo niyang bahay. Ito yung sabi niya, now that I know they were evil, I can't stop wondering how they got control of me. It's been a nightmare. Pero ito yung sabi niya maganda. Now, I am free. Ang buhay po natin mga Kristiyano, walang pinagkaiba yan. Nung hindi pa tayo believer, kahit ngayong believer na tayo, kung tayo ay patuloy pa rin na naaalipin ng mga besetting sins o mga remaining sins. Ito po yung kasalanan. Parang kaibigan. Walang hinihingi sa'yo, puro sarap, puro saya, puro yung gusto mo ang ibibigay sa'yo. Never mind na bawal yan. Never mind na makakasama sa'yo yan. Basta enjoy ka. Basta masaya ka lang. Parang kaibigan siya. Masayang kasama. Hanggang in the end, parang stranger na siya. And then you will start being miserable at parang pulubi ka na. Emotionally, spiritually, parang nasa isa kang ng bangungot.
dahil patuloy ka sa pagkakasala at patuloy na parang nakatanikala ka na hindi ka makawala dito. Pero ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. You are free. Because of Christ, you are free. At ito po yung pinag-aaralan natin verse. Babasahin ko po ulit this time from the ESV. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? Ito po yung pangalawang megano ito. O by no means. Huwag nawang mangyari. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms, sabi ng Apostol Paul dito, because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regards to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Purihin ng Panginoon sa pagtamas ng Panginoon. Ang Apostol Pablo po ay na-trigger sa statement na nakarating sa kanya that believers are not subject to the law. Kaya ang sagot niya dito, ano? Meganoito. By no means. Huwag nawa mangyari. Paul here continues his letter sa church ng Rome. He continued to assert both the righteousness of believers and their absolute mandate to live holy lives. Nakikita niya yung malinaw dito na kayo ay matuwid na sa harap ng Panginoon, hindi na kayo alipin ng kasalanan, ngunit hindi ito lisensya nyo. Kung hindi, sabi ng Apostol Pablo, ito yung mag-e-enable sa inyo, magbibigay sa inyo ng kakayanan upang makapamuhay ng may kabanalan sa harapan niya. So napakalinaw po nun. Yung mga kritiko kasi ni Paul, nag-a-assume na yung mga nasa ilalim ng biyayang ito ay wala nang standard for their behavior. Wala nang sinusunod. Sabi pa nila, they claim it was the law that was the motivation to obedience. Ito yung sinabi na ng mga mananampalataya na hindi. Mali na lang akala. Yung law nga ngayon, ang motivation namin for obedience. Kasi holy yung law. And then sa biyaya ng Diyos, kaya na namin sundin. Dati hindi, alipin kami. Ito yung law, susuwayin namin yan. It leads to death. It leads to sadness. It leads to ruin. Pero yung katotohanan sinasabi nila, ito na yung motivation to obedience. But Paul showed that those justified by faith were motivated to love and obey God all the more. So, ito yung sinasabi niya, hindi ito lisensya kagaya ng iniisip niya para mas lalong magkasala. Kasi hindi na kami alipin ng law. Kaya na namin gawin yung anong gusto namin. Kaya na namin magawa ng sarili namin law. Andun pa rin yun.
yung katotohanan ng law. Hindi siya inabolish. Yung moral law, yung tinatawag na law of Moses. Paul came to the conclusion that believers do not need the law to love righteousness. The lives of believers in Christ are not determined by the limited provisions and resources of the law. Kasi ang inipilit ngayon ng mga tao is, hindi. Ang law, absolute na kailangan yan na diyan ka nakaalipin. Sinusunod mo yan to the letter na hindi ka pwedeng sumuway dyan. Yan yung master mo. Pero alam natin na those who have the law as their master continue to sin. Ang sinasabi dito ni Paul, hindi na yan yung master nyo. Hindi na yan yung umaalipin sa inyo na magdadala sa inyo sa impyerno, sa kapahamakan. Pero hindi rin yan binabaliwala o mawawalang kabuluhan sa buhay niyo. As we will see mamaya. So ang nililinaw dito ay yung katotohanan na meron kasing nangyaring renewing at redeeming na event from resources na hindi nanggagaling sa law. Kasi the law kills. The law reveals your sin and the law will condemn you. Pero may resource na binigay ang Panginoon para makawala ka na sa condemnation nito. At hindi ka na maging alipin nito to the point na every time you see the law, it will just cause you to disobey it. Ngayon, binigyan ka na ng ibang resource. When you now see the law, hindi na yung resulta niya na you will disobey it and sin against God. May binigay na siya sa yung ibang resource for you to be able to see the law. It's not my master anymore, but I will obey it because I obey the one who made it. Kasi yung law, parang yun na yung naging badge, lalo na ng mga Pariseyo. Sinusunod na yung law, matik. Dapat silang tingalain, dapat silang galang. Tapos doon nakabase yung kanilang kaligtasan sa kanilang adherence and obedience to these laws. Pero pinakita rito na hindi yan yung master mo. Hindi yan yung magliligtas sa iyo. Kabaliktaran ka nga. Yan yung magdadala sa iyo sa kapahamakan dahil hindi mo kayang i-fully obey yan. Apart from the grace of God. So may bagong resource na pinagkaloob ang Panginoon. The believer not under the threat of condemnation for failure to obey the law is enabled to obey God from the inside, the heart. Hindi outward obedience to the law. Kasi dito nga nasabihan ng hypocrites yung mga Pariseyo. Outward kasi, grabe, hanggang nagkakauntog-untog, nagkakadugo-dugo kayo na sila nila. Sa pagpalo dun sa mga seremonyas na nakapaloob sa law, dinagdagan nila, nagkakauntog-untog sila, ang haba ng mga pinakteres nila. Tapos talagang makikita sila na nasa gitna, sinasabihan yung yung buti, salamat, Panginoon, hindi ako gaya ng publikanong ito, makasalanan. Ako'y sumusunod. Pero ang sinasabing pagbabago kasi at tunay na pagsunod ay wala sa sariling pagtingin ng tao sa mga law kung hindi sa biyaya ng Diyos. Sa isang tumupad ng mga law na ito at ang katwiran na dulot ng kanyang pagtupad ay ini-impute o ipinasa sa iyo ng Diyos. Kaya pagtingin ng Diyos, ikaw masuwain ka pa rin sa law, pero matuwid ka sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ng parusa bilang slave ng law, tinanggap lahat ng Panginoong Kristo alang-alang sa iyong kaligtasan. At upang, hindi nakakatakot,
upang ikaw ay makapamuhay ng may katwiran. So, ito po yung mensahe. Believers must not be slaves to sin, which is the effect of the law sa mga unbelievers, but slaves to righteousness, which is the effect to believers for being enabled to obey the law. Objectively, hindi kaya natin i-obey yun perfectly, in-obey yun ni Christ. Subjectively, sa tinatawag na sanctification, in-enable na tayo dahil dun sa obedience of Christ and forgiveness of past, present, and future sin, and being moved from enslavement to the law to being slaves to righteousness and to Christ to obey that law. So, natututo tayong magsinungaling. Natututo na tayo na maging mahinahon at huwag magagalitin. Natututo na tayo na kompletohin yung Lord's Day. Natututo na tayo na hindi ipagpalit ang Diyos sa puso natin kapalit ng mga bagay ng mundo. Natututo na tayo na hindi i-covet yung meron ng iba at kainggitan yon kung hindi makontento kung ano yung meron sa atin, etc., na nakapaloob sa moral law ng Panginoon. This is by grace. So mula sa mensaheng ito na ang mga mananampalataya ay hindi dapat maging alipin ng kasalanan, kundi maging alipin ng katwiran. Dalawang statement po. Believers must not be slaves to sin. Ang ibig sabihin po nito, a believer's life must manifest freedom from sin. Wala nga po yung carnal Christian na yun. Wala yung sinasabi mo, mananampalataya na ako, believer na ako, pero yung buhay mo, ang manifestation, hindi freedom to sin. Yung kinatatakutan dito, yung pinipigilan ni Paul, license. Parang may lisensya to sin, all the more, even worse than unbelievers. Kaya, ang bigat-bigat ng sinabi ko sa verse, may gano'n ito, by no means. Sabi din yung Jim Lewis, as we take note of this statement, Paul knew there were people that would misconstrue o mamamali ang pagkakaintindi what he wrote and would mistakenly come to the conclusion that they were free to do whatever they wanted to do because they were under God's grace and not anymore sa law. You can sin as much as you want to. Yun ang pagkakaintindi. Sabi nito ni Lewis, this is so far off the mark. Malahiyong malayo ito sa pinakakahulugan ng Apostol Pablo. At ang sinagot niya rito, by no means. Meganoito. Huwag nawang mangyari. Itong madiin na statement na pahayag ni Paul nito ay isang rebuke para sa mga maling kaisipan tungkol sa usaping ito ng hindi na pagiging slaves ng law at nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Dahil sinabi niya, you must instead be slaves to righteousness. So, ang pinakikita po sa atin dito, there is a danger in misapplying grace. Ano yung danger? It can lead us into captivity. Pagkabihag, it can make us a slave to wrong thinking. Na parang, uy, ligtas na ako, hindi na ako ilalim ng mga law na yan, I can do whatever I want. YOLO, you only live once. You only live once and just do it. Kung saan ka masaya, doon ka. Matalang nagkakawardi-wardi na yung buhay mo. Dahil sa kung ano-ano pinapasok mong kasalanan. Pero, ang thinking mo kasi, okay lang, ligtas na naman ako. Dito pumapasok kayo usapin ng cheap grace. The truth, objectively, based on the Bible, is that we are free from the law, but not lawless.
Grace means freedom to serve the Lord, not to sin against Him. By saying, hindi na naman ako nasa ilalim ng pagkaalipin ng law, gagawin ko na yung gusto ko. Maaawa naman, mahal naman. God is love. God is forgiving. God is grace. For grace to increase all the more, sasabo ako mamaya. Ang bababae ako. Magpopuan ako. Manchichismis ako. Okay lang po doon sa church. Law yan ng number 4. Hindi na ako under the law. I don't care. Wala pong ganun. Kasi, kaya tayo iminom from being masters of the law that will end in hell, dinastify tayo upang makasunod tayo to be masters of righteousness. To serve the Lord, not to sin against Him. Ang punto ko dito, sa panulat ni John Piper ay ito, there is something very deceptive and insidious about sin as a master. His demands all seem pleasant. Hindi naman ang kasalanan. Wala namang sinasabing bawal ng gawin. Ano? Parang ang ganda naman ng sinasuggest. Masaya eh. Sasaya ka. Biginhawa ka. Yayaman ka. Matetesting mo kung okay ba kayong maging mag-asawa, magbubuhay kayo na parang mag-asawa na. Saya, no? May matetesting pa. Maganda, parang maganda naman yung resulta ng sin, no? Pero ito yung hindi natin alam. No one sins out of duty, unang-una. Ginusto mo yan. Sin exercises his power as a master by the pleasures he promises. So when we obey sin, it feels like freedom. Pero hindi. Sin actually entraps us. Kinukulong tayo sa isang trap na hindi tayo makawala. Sa Kristiyano, kinukulong ka sa isang trap na wala ka naman dapat na doon. Pagandahan lang sa Kristiyano. Sa isang hindi Kristiyano, pag nakakulong ka doon, malaki yung kulungan mo. Lumalaki ka rin kasi makasalanan. Padagdag ng padagdag, nakakulong ka pa rin. Hanggang sa itapong ka sa impyerno. Pero tayo bilang mga mananampalataya, pinalaya na tayo. Wala na yung enslavement. Wala na yung entrapment. Pero, dahil sa remaining sins natin, pag namali tayo, we seem to be living na entrap ka pa rin. Ang sabi ni Paul dito, by no means hindi dapat ganyan. Walang toleration. Walang sinabi, okay lang yan. Babackslide ka lang. Walang ganun. Malinaw yung rebuke. By no means, hindi dapat ganun. It doesn't excuse, no? Nagkwento ng ganito si Charles Spurgeon. He said that there was a cruel king who would call his subjects before him. And one of the subjects was a blacksmith. And the king said to the blacksmith, I want you to make a chain. A long, heavy, strong chain. So yung blacksmith took several months na gumawa siya ng talikala. Dinala niya yun sa hari. Hindi pa yan mahaba. Ilang buwan ulit, nagdagdag siya doon sa talikala. Dinala niya sa hari. Hindi pa rin yan mahaba. Hanggang sa ilang buwan ulit, nagawa siya, pinahaba pa niya yung chain. Nagawa na niya, sa pamamagitan ng pagdodouble ng effort niya, mas mahabang oras ng paggawa, nire-refine niya, inaayos niya, sinisigurado niyang matibay. Sabi ng hari, nung ipinresent niya, that's a good chain. O sige, mga kawal, itali niyo yung blacksmith na yan dyan sa chain na ginawa niyo. Ano ibig sabihin po nun? Itali niyo yan at ihagis niyo dun sa horno na nag-aapoy. Ito po yung what Spurgeon is trying to say. The sin is like the cruel king. He dominates your life, makes you construct chains, heavy, long, strong chains that will bind your life and would eventually lead you to destruction.
Sin is a terrible master to serve, and that's why the grace of God is intended to set us free. Not to sin, but from sin. Kung hindi ka po mananampalataya, kaibigan, nandito ka pa sa ganitong klase ng master. Yung master mo, ginagawa mo ng lahat, ang katapusan, hindi ka pa rin magiging masaya. Ang katapusan, hindi ka pa rin makakaligtas sa gagawin niya na pagkapahamak sa'yo. Dadaling ka ito sa walang hanggang kapahamakan ng iyong kaluluwa. Kaya, ang Diyos Ama pinadala ang kanyang anak upang makalaya ka sa pagkaalipin mo sa kasalanan. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang magsisi at manampalataya sa kanyang ginawa ay ariing anak ng Diyos at bigyan ng buhay na walang hanggan at palayain sa kasalanan na umaalipin sa kanya. Manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng habag na ito ay bigyan ng biyaya na makapagsisi. Dahil makasalanan ka, ang master mo sin. Nanawa ikaw ay kahabagan na makapagsisi sa pagiging pagkamakasalanan mo. At ikaw ay bigyan ng pananampalataya at alisin na sa pagkaalipin ng kasalanan. At gawin kang alipin ng kabutihan, ng katwiran, at gawing anak ng Diyos. At bigyan ng buhay na walang hanggan. Ito lang yung pag-asa mo. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa ganito kalupit na Panginoon. Ganito kalupit na Master. Hindi mo alam lahat ng ginagawa mo ay mga kasalanan na pala na nagpatong-patong na hindi ka na makawala at dadaling ka sa apoy ng Diyos. May awa ang Diyos. Nawa kahabagan ka ng Diyos at iligtas ka niya, kaibigan. Ano po natin nilalapat ito? The gospel brings heart transformation, not merely behavior modification. Kaya nga, pag merong humihingi ng payo, kasi may ginagawang kasalanan na hindi makawala at paulit-ulit. Ang una kong tanong ito, mananampalataya ka na ba? Kasi ang tunay na problem ay problem ng puso. Kung ang puso mo ay alipin sa kasalanan, hanggang sa mabago mo yun, isang beses, dalawang beses, babalik at babalik. At may mga bago pang susulpot, manganganak pa lang mga kasalanan. Kailangan mo si Kristo. Ang kailangan mo, maalis ka sa pagkaalipin ng kasalanan na nagpapabigat sa iyo. Na laging nagpapaalala sa iyo na bigo ka, na marumi ka, na karapat-dapat ka lang parusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Then kung ang lalapit naman sa akin, sinabi niya, mananampalataya ka na, malaya ka na. Ito yung salita ng Diyos. Ang biyaya niya, may kakayanan ka ng sundin ito. Sundin mo. May ka ng biyaya na masunod mo ito. Dahil ito rin, yung iyong kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Kung ikaw ay lumalaban sa kasalanan, tatagumpay dito. Hindi mo pwedeng laging sabihin, ay lumalaban naman ako sa kasalanan. Hanggang sa katapusan ng buhay mo, nilalabanan mo yung kasalanan. Kasi dapat, you are becoming slaves of righteousness. Nagbabago ka to be more and more like Christ. Nag-move on ka na from that sin. Wala nga kasing carnal Christian na nanatili sa kasalanan ng paulit-ulit hanggang wakas. Nawakabagan ka ng Panginoon sa katotohanan ito. Si Philip Yancey, isang Christian author, famous siya sa mga book kagaya ng What's So Amazing About Grace, The Christ I Never Knew, The Jesus I Never Knew,
Sa isang mga book niya na ang pangalan ay Grace Notes, may isang chapter siya, maikling chapter, about a conversation na sa kanyang kaibigan na ang pangalan Daniel. Si Daniel, isa siyang professing Christian. At nag-usap sila sa isang resto, nagtapat si Daniel kay Philip ng ganito. May malaking desisyon akong ginawa sa buhay ko. Pero ito si Daniel, supposed to be Kristiyano. 15 years na, may asawa, may anak, 3 anak. Ito yung shinare niya kay Philip Yancey. Philip, I have just made a big decision. And I have decided to leave my wife and my children for a younger, more beautiful woman. I know it's going to be devastating to my family. I know it's going to hurt my children and my wife deeply. But this younger woman makes me feel alive, like I never felt before. And the force that is drawing me to her is so irresistible. It's like that of a powerful magnet. Philip, you read the Bible. Can you tell me, can God forgive me for something as awful as that? Yun yung istorya. And then, sinimulan ni Philip yung chapter na ito, na kung saan nakalagay yung pag-uusap na ito, ng title na ganito. Grace Abused. The abuse of grace. You are saved by the grace, the free, unmerited favor of God. Does it mean that I can sin and expect and ask God to forgive me thereafter? Anong sagot mo ni Paul? Meganoito. By no means. Is that kind of thinking and attitude I should have about grace? By no means. Hindi ito lisensya natin para magpatuloy sa kasalanan at abusuhin. Baka matagpuan tayo na hindi pala totoong mananagyan. Yun ang pinaka-nakakatawa. Alam mo, papunta ka langit, doon ka pala sa side gate na ang diretso, doon pa rin sa malawak na daan ang puntang. Nawawala ang kaligtasan sa tunay na Kristiyano? Hindi. Ang nagpapatuloy ba sa kasalanan ng paulit-ulit, masasabi mong tunay na Kristiyano? Ako, sasabihin ko hindi. Ewan ko sa'yo kung tingin mo doon. Hindi ako sigurado, pero sa mga taong pagtingin, sasabihin ko, malamang hindi. Hindi ako si Lord, pero malamang hindi. Pangalawang statement, kasi ito yung dapat mangyari sa mga believers. Believers must be slaves to righteousness. Ibig sabihin po nito, a believer's life must manifest enslavement to God, righteousness, sanctification, and isang tao na hindi na citizen ng mundong ito, a citizen of heaven, having eternal life. Sabi ng Bible.org to take note of this statement. Paul gives thanks for the Roman Christians because they had become obedient to righteousness, which leads to sanctification. And he encourages them to continue to offer themselves as slaves to righteousness. Ano yung sa chapter 12, verse 1? Offer yourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is a good and perfect will of God. Diba? Paul, through the illustration na itong pagkaalipin na pinakikita niya rito, encourages the Roman Christians to present their members yung kanilang buong buhay, ibig sabihin, not to sin, leading to greater and greater lawlessness or sinfulness, but to righteousness. Leading to sanctification because they are now slaves to righteousness and are slaves of God. Pero ang ganda rin ng isang pagpapaano sa Kristiyano, hindi lang siya slaves to righteousness, heir of God, son of God. Paul reminds the Roman Christians that their previous way of life reaped shame and death. Whereas now, sabi niya sa kanila, having been freed from sin, they are reaping sanctification, holy living.
walking in the way of the Lord. The end of which is, kabaliktaran ng the end ng pagiging master ang law at sin. Death, impyerno, this time, life, eternal life. Yes. Ang punto ko rito, when the believer in Christ is reckoned by faith to be dead, buried, and resurrected with Christ, he or she ceases to be the servant of sin and becomes the servant of righteousness. Iba ng master yung sineserve mo at pinaglilingkuran mo. You're no longer the master of the law. The master is the law that leads you to always disobey it and will lead you to hell. This time, you are the master. Your master is God and righteousness, which will lead you to eternal life because of the objective obedience of Christ dun sa law. Nothing on your own. But then you are called progressively to be sanctified. Yan yung progressive sanctification na isang tinuturo about sanctification. Definitive, sa harapan ng Diyos, matuwid ka na. Progressively, pinagiging banal ka. At pinagiging matuwid. Dahil may kakayanan ka na pagiging matuwid. Dahil alipin ka na ng Diyos at ng katwiran at hindi na alipin ng kautusan at kamatayan na tulad nito. Si Mahatma Gandhi, Nobel Prize winner, one of the greatest characters sa India, nabuhay noong 1869 to 1948, fought for the freedom of enslaved and oppressed peoples for over 30 years, and is rightly recognized as one of the world's great leaders in this regard. He protested racial legislation in South Africa and led civil disobedience campaigns in his native India in order to secure home rule. He was especially noted for his commitment to non-violent ways. Ganda, no? Common grace-wise. His self-discipline and denial, as well as his championing of the underclass within the caste system. Di ba, may Brahmin, hanggang sa merong mga untouchables na mga sistema ng pagkakilala ng tao sa India. So ayaw niya nun. Pinaglalaban niya yung tungkol doon. It has been said that the theme of his life revolved around the question, how can people know freedom from slavery politically, socially, or internally within themselves? Kung ikaw ay mananampalataya, ito rin dapat yung theme mo. Pero hindi nagtatapos sa humanistic, sa common grace theme. Not freedom from political institutions per se, but freedom from sin on the one hand, and enslavement to God, sanctification, and eternal life on the other hand. Yun yung freedom na dapat pinapursue ng isang mananampalataya. Knowing that they are now free from the slavery of sin and the law that causes one to sin and be cast into eternal life objectively, justified na siya, dapat ang pursuit niya ngayon is holiness. Ang pursuit niya ngayon ay kung paano mamuhay ng isang buhay na slave na ng righteousness. Na ang master na ay ang Diyos. At sinusunod ang mga pinag-uutos niya sa kanyang salita. Ito po ay pinrovide through the gospel sa atin nung tayo niligtas. At also through the gospel, pwede na natin sagutin yung tanong na to. Have you resolved that sin will no longer have dominion over you? Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, that a proper understanding of grace and the fact that the Christian is not under law, sa text natin, should lead to freedom from sin and enslavement to obedience. Near the end of Gandhi's life, he made the following comment.
what I want to achieve, what I have been striving and pining to achieve these 30 years is self-realization. To see God face to face, to attain moksha, spiritual deliverance, parang nirvana siguro. I have not yet found Him. Kahit sa lahat ng nagawa niya. But I am seeking after Him. For it is an unbroken fortune to me that I am still so far from Him. I have not seen Him, neither have I known Him. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, the Christian knows that. And He knows you by name. You are His sheep. You are a slave to God. You are slaves to righteousness. You have been spiritually delivered from sin, hindi lang politically, hindi lang emotionally, hindi lang sa society. Therefore, Christian, live like it is so. Mabuhay ka na parang talagang malaya ka na. At alipin ka na ng katuwiran. For the payoff of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, apply po natin ito. Believers who are slaves to righteousness undergo progressive sanctification, which is not totally passive or automatic. It requires some human action, specifically acts of the will. We call this human responsibility. We must always pray for grace and for enablement regarding this matter, to be able to do our human responsibility in obedience to the Word of God as slaves to righteousness and God. Sa pagtatapos, sabi ng Desiring God, today and every day, temptations will come. You will feel snubbed by your spouse, by your girlfriend, dagdagan ko na lang. Kasi kami lang naman mag-asawa dito. Nag-iisnaban tayo minsan. Ang ati dyan pala, no? Minsan nag-iisnaban din, no? You will receive criticism. You will, and actually, ito yung nakaka-receive ka ng criticism, naghahanda ka na ng depensa mo. Or you will notice someone else's gifts and begin to grow envious. When temptation like this, sabi niya to Desiring God, fill your mind and begin to capture your heart. Don't try to turn off your imagination. Instead, imagine the spiritual and eternal realities you cannot see. In heaven, a place of no pain, no fear. Nag-fear ka. Umiiyak ka. May sakit ka. Ang daming kulang sa buhay mo kaya ka nagseselos ka na sa kapwa. Nagkakasala ka. It is a place with no sin, no death. Imagine those things. And thank God and pray to God for you to be always reminded of those things na nanggagaling sa Kanya. Behind the desire to snap back, to become defensive, to envy, is a master. Sin will ask nothing of you, ang kasalanan, and promise everything. But follow him, lilimasin ka niya. Sasaktan ka niya, ipapahiya ka ng kasalanan. Kung believer ka na, sure, he will not be able to steal you from Christ. No one can pluck you out of the Father's hands. But he can drag you away and for a moment give you a taste of living death. The worst life, sabi ng isang in the past na nagsalita ay, the worst life is a Christian living under sin. It's the worst life of all. Kasi aware ka na araw-araw, minuto, segundo,
Nilalakastahan ng Diyos mo. But in this same moment, another master speaks. This master has received in his body the wages we earn, na dapat tayo yung nagbayad. And has broken our slavery to sin. He will supply His Spirit, the Holy Spirit, for everything He commands. Imagine the man with the nail-pierced hands and then follow Him. Come walk in the freedom of the children of God. Come feel the already but not yet tremors of eternal life. Nawa matagpuan tayo mga kapatid na namumuhay na alipin ng Diyos at ng katwiran. Na handang ipagpalit ang lahat. Handang tanggapin ang lahat ng price, ng cost na kayang ibato ng mundong ito sa ating pagsunod. Dahil sa ating pagsunod sa Diyos. Nawa matagpuan tayo ng Diyos na patuloy na nagtatapat sa bagay na ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na bilang mga mananampalataya, we are no longer slaves to the law and to sin, but slaves to righteousness and to God. Ang amin lang pong dalangin, habagan mo po kami, patuloy sa biyaya ng Banal na Espiritu, na pagliwanagin ang iyong salita, upang ito ay masunod namin, at na-enable kami to live a life na nagpapakita na kami ay alipin na ng katwiran. At ang master namin ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Nagbigay sa amin at nagbigay sa amin ang karapatan na tawagin ang ng Diyos tungo sa buhay ng Be with us, Lord, in the application of this. In Christ's name. Amen.